Jesus, the great high priest. Since then, when we have great high priest who has passed through the heaven, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help you in time. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Salamat. Okay, napunta natin ang siyo po. So, tuloy-tuloy po natin yung ating advent. Pray po tayo sa Joshua. Pero, tatapusin po natin yung ating sermon sa Joshua sa December 31. Ngayon naman po, i-break natin yung ating advent. Ayan, sa atin. So, balikan po natin yung passage po natin. So, gusto ko pong basahin sa Tagalog kasi as you know, yung New Testament is originally written in Greek. Then it was translated in Latin before it was translated to English. So, nung pinag-aaralan ko po yung Greek, tapos ikinokonek ko dun sa ano yung mga words na magbibigay. Kasi yun po kasi, pag tinatranslate yung Bible, you have to understand na may cultural and contextual aspect. Na minsan, pag tinatranslate siya, medyo nawawala ng content, di ba? Na sa parinig, kung sa Greek, siya poetic. Pero pag sinulat ko sa English, pero parang ang hirap na siyang intindihin. Parang gano'n. Ganon din po yung yung Hebrew sa Old Testament. So, nung tinitingnan ko kasi, I try ko, pinag-aaralan ko po yung Greek. Hindi po ako marunong pumasa ng Greek. Gumagamit po ako ng Greek Bible. Yung Greek Bible, nandun yung English niya, tapos nandun yung Greek na words per word or per context. Kasi tinitingnan ko kung ano ba yung talagang ibig sabihin sa Greek, yung context ng mga bagay. Katulad po ng word na panghawa. Sa modern translation, sinasabi lang na hold. At maraming aspeto ang hold. Diba yung parang pero, yung salitang Tagalog na panghawakan, ibig sabihin yung kapitan. Which is the same, sa pag tinignan mo yung English, medyo mababaw yung hold. Pero pag tinignan mo yung original context ng Greek at saka ng Tagalog, yung panghawakan o kapitan, ang ibig sabihin nito, kakapitan mo siya na mahigpit na parang nakasanala yung buhay mo dito. Pero doon sa English, medyo mababaw siya. Di ba? So kaya minabuti ko na lang po sa Tagalog kasi mas na-expound natin, mas meron tayong expository kung ano yung buong konteksto niya dun sa original na lingwahe. So basahin ko po muli. Si Kristo ang ating punong pari. Kaya panghawakan natin mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama natin ang ating punong pari ang lahat ng kailangan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. So, huwag tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya. Biyayang makatulong sa atin sa panahon ng pamatay. So, gusto ko lang po itanong ito. Yung theme po kasi natin, Jesus is our resident hope. So, gusto ko po itanong ito. So, ilang araw na po natin siguro, dahil ko na natin pinag-aaralan ng rest, di ba? So, tuwing kailan ka nagpapahinga? Pagod na pagod ka na. Pagod na pagod ka na, di ba? Parang, meron bang mga kilala, tulad po ni Grace, hindi yun magpapahinga hanggang hindi natatapos yung trabaho.
Diba? Kahit pagod na siya, hanggang hindi tapos yung trabaho, hindi siya magpapahinga. Diba? Parang, ako naman, kabaliktaran. Pag napagod ako, iiwan ko yung trabaho. Iwanan ko yung trabaho. Diba? Pero, ang tanong rin natin, bakit hindi pinipili magpahinga? Diba? Kung tutusin naman, sa Pilipinas kasi, meron tayong kultura na yung pag masipag, yung hindi tumitigil magtrabaho. Di ba yun yung mindset natin mga Kristiyano na masipag? Yung kilos ng kilos, di ba? Pero yung mga tao smart sa trabaho, hindi natin sila pinatawag na masipag. Tawag natin sa kanila, mandaray. Di ba? Kung halimbawa yung gusto natin yung sa pag nagsasaka, tapos nagtatanim na, nagpupunla ng kada isa. Diba? Parang ang sipag-sipag naman niya, iniisa-isa pa niya para itanim yung bawat tuna. Pero tapos meron tayo nakita na nakagawa ng paraan na ihagis lang yung punla. Diba? Naalala ko yan nung nung pumunta kami ni Pastor Raymond sa Palawan. Di ba yung sa atin mga Tagalog, yung nagtatanim yung iniisa-isa yung pinunla na palay. Sa kanila hindi. Hinahagis lang nila yung punla, hinahayaan nilang tumubo yun. So, kalat-kalat yung punla, di ba? Para sa akin, ang tamad naman yun. Ganun lang yung Tapos na-realize ko na madali nga sila magtanim, pero mas mahirap palang anihin yun. Di ba? Yung kinalat yung punla, ang hirap palang anihin yun. Unlike yung inayos yung So, mamimili ka, yung mahirap yung pagtatanim, pero madali yung pag-harvest. O madali yung pagtatanim, pero mahirap yung pag-harvest. Anong pipiliin mo? Di ba? So, di ba, parang sa kanya lugar. Pero, in terms of pahinga, di ba, tatanungin natin, kung ano ba ikaw, isa kang magsasaka, bakit mo pinipiling magpahinga? Isa kang ordinaryong manggagawa, isa kang ordinaryong magulang. Ba't mo pinipiling matulog? Mag-tikman na, manood ng TV. Bakit natin pinipili yung mga bagay? So, dahil doon, ano yung inaasahan mo na makukuha mo sa iyong pamamahinga? Diba? Sabihin na natin, ano ba yung mga paraan ng pagpapahinga natin? Yung nanonood ng TV. Nanonood ka ng TV, o nag-scroll ka sa Facebook, tatanungin natin sa sarili natin, ano ba yung gusto mo makuha pag namamahinga ka? Kapag natulog ka, ano yung gusto mo makuha pagkatapos mo matulog? Diba? Energy, diba? Pero yung ako, siguro dahil na rin siguro sa sleep apnea ko, yung pag-isip ko, pag napagod pa rin ako, diba yung parang ang bigat-bigat ng katawan mo, naalala ko mo kasi si Samaria, kahapon, noong isang araw pala, exercise. So, Daddy, I want to exercise. Talagang squat pa siya, bilang pa siya. Naka-50 siya na squats. Tapos kinabukasan, hirap na hirap siyang tumayo. Niloloko siya ng mother ko. Ano ba yan sa Maya? Parang bagong huli. Dati na nga, yan ang gusto maglakad kasi na, ang sakit na hita niya. Tapos, yung pag ginaganon mo lang siya, napapasigaw siya sa sakit. Di ba? Sabi ko sa kanya, I warn you, once you wake up, no, I will just rest. Sabi ko, no, masakit yan kinabukasan. So, yun nga, di ba? So, isipin mo, ano ba yung, pag nanood ako ng TV, pag nag-scroll ako, o nagbasa ako, natulog ako, ano ba yung inaasahan ko na makukuha ko dun sa pamamahinga? Di ba? So, and of course, tatanungin natin, bakit kailangan natin magpahinga? Di ba? I do, meron po akong isang ka-workmate dati kong boss ko yan. Grabe, halos hindi natutulog yun. Minsan makaka-receive ako sa kanya ng message na madaling araw. Okay, hindi naman siya umaasang sasagot ako. Magpapadala siya ng message na plano niyang mga gawin namin sa mga estudyante. Kasi ako yung head of student activity, siya yung principal ko. Tapos naglista siya ng mga, nakikita ko, dumarating yung mga messages na kahit ako pag nagpapadala ng sermon,
Pag nagpapadala ako ng PowerPoint ng sermon, alas 3, alas 4, madaling araw. Kasi hindi pa talaga ako makatulog. Pag yung nag-iisip ako na nag-aaral ako, hirap ako matulog pag alam kong kailangan ako mag-aral. Diba? Hirap magpahinga yung isip ko. So kaya tatanungin mo, bakit kailangan mo magpahinga? Diba? Tatanungin natin, bakit meron retirement? Diba? Bakit natin kailangan huminto ng pagtatrabaho? So, dahil doon sa mga katanungan na ito, paano mo masasabi na tunay ka nang nakapagpahinga? Kasi babalikan natin yung ano yung inaasahan mo pag nagpahinga. Diba? So, tingnan din natin yung reality ng mundo. So, kasi bakit natin kailangan tingnan yung reality ng mundo? Para maintindihan natin na yung katotohanan ng Diyos na sinabi many thousands of years ago still remain fruitful right now. So, sinasabi ng Biblia na ang mundo, maraming ipapakilala ang alternatibong paraan ng kamundo. Diba? Sa Amerika ngayon, merong tawag na yung woke culture, diba? Yung very liberal culture na pwede kang magbago ng, naniniwala sila na pwede kang magbago ng kasarian, na marami sa kanila naniniwala na hindi mo kailangan magtrabaho 8 hours a day. Sa Amerika lang tatawa ako na merong mga millennials or Gen Z na nagre-reklamo kasi pinipressure daw sila ng mga boss nila sa mga trabaho. Pinipressure sila mag-work 8 hours a day. Diba? Parang, diba, diba, ano yung sabi sa Bible, a little slumber, a little sleep, poverty comes to the door. Diba? You have to understand that nilikha ng Diyos ng mundo sa loob ng 6 na araw. Diba? And maraming ipapakilala ng alternatibong paraan na kung paano tayo mamumuhay. Sabihin, hindi mo kailangan trabaho ng ganito. Meron akong kaibigan, kasama rin dati sa trabaho, nagtrabaho sa Japan. Grabe na. Sabi niya, bilang Kristiyano, napaka-dark ng work ethics ng mga Hapon. Sabi ko, dark, ano tamad sila? Hindi nga eh. Ikinamamatay nga nila yung pagtatrabaho. Kasi literally yung mga Hapon namamatay sa sobrang trabaho, namamatay na kung saan sila nakaupo. Diba? Imagine mo yun na yun yung pinapakilalang kultura sa kanila, alternative lifestyle. Pupunta ka naman sa Amerika, sinasabi na, ay, hindi mo kailangan mamuhay na magtrabaho ng ganito. Pupunta ka naman sa UAE, di ba yung mga Emirati, meron silang support galing sa gobyerno. Hindi nila kailangan magtrabaho. Di ba? Tapos, pupunta ka sa Brunei, hindi mo kailangan magbumastos, magtrabaho para meron kang medical insurance. Kasi sa mga Brunei, wala silang medical insurance kasi hindi nila lahat yung hospital, mga ganun, di ba? That's what the world is teaching us. Dapat din natin malaman na lahat ng naririnig at nakikita natin mensahe ay kukuha ng atensyon natin. At magpapakilala sila bilang totoo. Di ba? Yung mga simple advertisement. Politics na lang. Pag-usapan natin yung politika. Pero nagsasabi na, oy, hindi. Ano raw? Walang bumagal ang inflation. Pero nung pumunta ako sa palengke, nasa 58 na yun. Diba? So, lahat ng yun, magpapakilala, lahat ng mensahe, advertisement, media, social media, lahat ng mga bagay na yun, magpapakita bilang totoo sa buhay natin. Pero not necessarily true. At lahat ng mensahe na narinig na nakikita natin ay mangangako na magbibigay ng kaginhawaan at pag-asa sa buhay na ninanais natin. Like for example, meron ako mga kakilala na talagang sobrang fake pag-post sa social media. Ang ganda-ganda. Feeling blessed, di ba? Again, I have nothing against wealth. Kasi itong mga tao na to, kilala ko talaga. Di ba? Na manloloko, mandarayas, or
feeling blessed with my girlfriend. Pero alam ko na yung lalaki na yun, meron dalawang babaeng inanakan na iniwan niya. Di ba? Parang, parang, and kung halimbawa yung mga hindi mag-iisip at mga makakakita nun, wow, sweet-sweet naman nila. Di ba? Parang, yun yung nanaisin natin sa buhay natin. Kasi nagpapakilala siya bilang totoo. Di ba? At ano bang mensahe na bibigyan natin ng puwang o ng atensyon sa ating pag-iisip, may kukuha ng espasyo sa ating buhay. Kukuha yan ng space, whether time, understanding, concept, image, kukuha yan ng espasyo sa buhay natin. Diba? Meron akong kaibigan na nag-take ako kasi nakapag-travel siya sa, sabi ko, ilang bansa na ba napuntahan? 95 na. Sabi ko, grabe naman. Tapos, meron din ako dating co-worker, nakaka-170 countries. Sa mga Pilipino to ba? Ay, ang hirap-hirap sa ating mga Pilipino na mag-travel, di ba? Parang non-visa country, kailangan mo pagpatunayan na meron kang ganito pero sa And tuwing nakikita ko, I would admit, tuwing nakikita ko yung mga post nila, na nakikita ko, wow, sana all. Diba? Kumukuha siya ng espasyo sa isipan ko, sa puso ko, of the things that I would like to desire. Gusto ko rin, ako, pangarap ko na makapunta sa Mount Sinai, sa Egypt. At makapunta sa Shiloh at Samaria. So, nandun yung gera eh. Yung modern Shiloh and modern Samaria ngayon. Nandun yung gera, di ba? So, yun ang yung pangarap ko. Pero you have to understand these things. And mag-iisip ka sa mga batang ito. And I am really sometimes I'm worried for my son. Kasi lagi ko nga siya binibiro eh. Parang tagal ko nagbuhos ako. Minsan lang nagbibiro ako, nagbuhos ako ng soft drink sa baso. Tapos naubos ko yung yellow. Daddy, you didn't need anything for me. Ganun, parang big deal na sa kanya na naubos ko yung yellow. Tapos, hindi, sabi ko may yellow pa dyan. So, bibigyan ko siya, lalagyan ko ng soft drink sa baso. Okay, for my son who is very sensitive. Tapos natatawa siya. Sabi niya, yeah, our generation is so sensitive. Diba? Kasi yun yung espasyo na yung nakikita nila, diba yun yung espasyo na binibigay nila sa isip nila, sa buhay nila, sa lifestyle nila. And na si Shiloh, sorry, medyo gagamitin ko example dito. Si Shiloh, kilala kong kuripot. Nagtitipid yan. Parang binilhan na namin ng sapatos. A little over 1,000, which is reasonable dun sa klase ng sapatos. Take note na kailangan niya. Kailangan, hindi gusto ka. Kailangan niya kasi doon maglalaro siya ng badminton. So, kailangan niya ng sapatos ng pag-badminton. Ang gusto niya yung bago hindi sabi ko, hindi pwede yan. Hindi tatagal yan sa pag yan ang ginamit mo. It's too expensive. Sabi niya, too expensive. Tapos recently, Daddy, my friends, wants to go out. Sabi ko, we need money. No, I have money. Tapos sabi ko, sige. Tapos sumunod na lumabas sila. Daddy, my friends are going to go out. Okay, but I need money. This time, oops. Nalaman na niya yun, patay. Sabi ko, alam na niya kung paano gumastos. Di ba? Because whatever he sees occupies space in his mind and in his heart and his lifestyle. Diba? Tapos after Christmas party, gusto rin nilang lumabas magkakaibigan. Tapos nanghihingi ng extra. Kanya din may extra. Eh, nagbigay na ng pamasko yung mga yahin niya, lola niya. Ba't hindi mo gamitin yan? Kasi sinasabi namin, if you would like to go out, sabi ko, save your money. Sabi ko, magkano yung lunch money mo every day? Mo sa 100 pesos. Gusto mo bumili ng Nintendo Switch? Sabi ko, magkano ba? 20,000 daw yun. Sabi ko,
Kundi save mo yung money mo every day. In 1 month, meron ka na in 22 days, 100 dyan, may 2,200 ka. Diba? In 1 year, you have 26,400. Sabi ko, for more than this week, sabi ko, gano'n. Hindi na nga nakakain ng lunch. Sabi ko, pumili ka. Tapos napaisip siya. Yun yung my point, that this new generation will have a different idea of rest and hope sa henerasyon natin. And even me, sabi ni Kuya, matanda ko ng konti kay Kuya Marco. Pero iba rin yung rest and hope na meron si Tita Tess at si Kuya Beth. Alam niya lang. Because of the things that occupies our life. Diba? Kaya ngayon, ang tatanungin natin, ano ba natin masisigurado na si Jesus Christ yung rest and hope natin? Diba? Again, it will sound cliche kasi ilang beses nyo nang narinig sa mga sermon. Ilang beses nyo nang narinig sa mga sermon namin, sa mga teachings namin, sa mga namin na Jesus is our rest. Jesus is our hope. Diba? But what does it really mean for us living right now that Jesus is our rest and our hope? Sa mga susunod na henerasyon, what does it would take for them to commit that Jesus is their rest and their hope? So unang-una, ang sabi ng Bible, ang sabi ko sa Hebrews, panghawakan natin yung kapahingahan ng pag-asa kay Kristo. Panghawakan natin, di ba? Ang sabi rito sa verse 14, kaya panghawakan natin mabuti. At yung description dito, strongly hold, like a grip na talagang, yung example is yung parang grip na hindi mo na siya bibitawan. Di ba? And reality-wise, sa mga pamilya ngayon, there will be times na may darating na mga pagsubok sa buhay na that minsan ay maiisip natin to let go of the things that we believe in because it will give comfort in our life. Bakit natin mai-entertain yung bagay na yun? Kasi doon sa mga mensahe na binigyan natin ng puwang sa buhay natin. You get the point? Diba? Kaya nga sinabi rito, itanim natin sa puso natin na si Jesus ay aking Panginoon, Lord, at hindi lamang tagapagligtas. Tayo mga born again, ang laging mensahe sa atin. Accept Jesus as your Lord and Savior. Pero mas dumadalas, accept Jesus as your Savior. Nawawala yung pagiging Panginoon. You have to understand na hindi pwedeng maging tagapagligtas si Kristo nang hindi mo na siya naging Panginoon ng buhay natin. So ano ibig sabihin ng pagiging Panginoon niya? Isusuko natin. Diba? Yung concept ng lordship. Diba? Pag sa Britain, pag binigyan ka ng lordship, ibig sabihin binigyan ka ng lupain. No, hari o reyna. Pag binigyan ka ng lupain o hari na reyna, sino man ang tumira sa lupain mo, dapat isuko ang lahat ng kanilang karapatan sa iyo. Yun yung concept ng lordship. So, ibig sabihin, sorry, medyo patayin na natin. Sorry po. So, importante na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa lahat ng iniisip, pinagdidesisyonan natin, lagi nating ibabangga, paano ba naging Panginoon ko si Kristo sa gagawin kong desisyon natin? Diba? Kaya we never give up as a family. Halimbawa yung idea na prayer sa food. Kahit nasa public place kami at napakaingay niyan at hindi namin marinig yung prayer ng mga isa. Mananalangin. Yantayin na lang namin yung amen. May magsasalita ng amen. Amen. Tapos na. Because we would always like to give that space in our heart, in our life, in our family, in our lifestyle
na gusto namin ituro sa mga anak namin na walang nagbigay ng pagkain sa inyo, kundi ang Diyos. Gusto namin ituro sa kanila yon. Na kung darating sa punto na maghihirap tayo, you have to understand, either hinahayaan, of course, hahayaan ng Panginoon na mangyari. Pero, hintay lang siya. Either nagkamali yung tatay nila, o nanay nila, nagkasala. So. But we have to understand na doon pa lang sa punto na yon, gusto namin maging spasyo sa buhay nila na God provides for everything. Na hindi darating itong mga bagay na to nang hindi galing sa Diyos. Diba? Whether it is suffering, whether it is pain, whether it is victory, whether it is blessing, hindi yon lingid sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga dapat isuko natin yung buhay natin. Diba? At yung katotohanan na yon, na pag isinuko mo na, sige, Jesus, ikaw ang may kapangyarihan sa akin. Kakapit ka doon. Na as in, pag bumitaw ka, mamamatay ka. Ganun ang pagkakadescribe dito. Sabi nga paghawakan natin mabuti. Take note, yung isang Hebrew word na sinasabing like a grip na parang hold strongly. Tatlong salita pa nga sa Tagalog. Sa English, isa lang hold. Diba? Meron nga sa ibang translation, hold firmly. Diba? Kailangan may descriptor. Pero, isa lang yung sinasabi rito. Sige, Panginoon natin ng Diyos. So, lahat ng bagay, ng aspeto ng buhay natin, ng pamilya natin, ng trabaho natin, ibabangga natin, lahat ng desisyon natin, na pagdarating sa punto na there will be a conflict between the things that I believe, the things that I want, at saka dun sa pagiging Panginoon ni Kristo sa buhay ko, ano ang pipiliin ko? Diba? Yun yung kailangan natin maging decision lang. Next, danasin natin na yung kapahingahan ng pag-asa ni Kristo. Sabi sa verse 15, nadarama rin ang ating punong pari, si Kristo. Ang lahat ng kahinaan natin. Kasi naranasan din niya yon. Naranasan din niya magutom, naranasan din matulog. He was also tempted, pero wala siyang kasalanan. So, anong sinasabi rito? Ang sinasabi rito, ihanda natin ang buhay natin na ipabuhay ang ginawa at naranasan ni